sa kaguluhan po sa politika at Senado dahil nung simulang mag-take over si Alan Cayetano at yung kanyang mga kasamahan, maraming nangyaring hindi katanggap-tanggap hanggang sa ang pinakahuli ay nung magkaroon na po ng putukan diyan sa Senado dahil sa kanilang pagtatago at pagkukup kay Bato de la Rosa. Ngayon, personal kong opinion, kung meron lang pong delikadesa kayo, magsipag-resign na kayo dyan sa Senado. Lalo na po yung Senate President. Kasi mula nung kayo naghawak dyan, nung mula lang Lunes, 3 days pa lang, ang dami ng kaguluhan. Tayo po ay nag-viral sa buong mundo. Lahat ng malalaking network sa buong mundo, tayo ang pinag-usapan. BBC, CNN, lahat ho. Na malalaking network ng radyo, telebisyon at mga pahayagan, tayo ang pinag-uusapan. Kasi nga, nagkaroon na po ng putukan sa loob ng Senado dahil lang sa isang senador na mayroong warrant of arrest na kanilang pinagtakpan at kinukupkup at pinoproteksyonan. Kaya kung meron kayong delikadesa, umalis kayo sa inyong mga posisyon. Kung mahal niyong totoo ang taong bayan, umalis kayo sa inyong posisyon. Although mga senador kayo, manatili kayong senador. Pero yung inyong pansamantalang hinawakan at inagaw, Senate President at iba pang posisyon, mahiya naman kayo sa mamamayang Pilipino. Hindi magkakagulo ang Senado kung hindi dahil din sa inyo. Huwag niyong isisi sa militar, sa NBI, sa pulis at kung kani-kanino, lalo na sa mamamayan. Kayo ang dahilan. Mula nang magtago dyan si Bato, mula nang kupkupin niyo si Senador Bato, nagkagulo na ang ating Senado. Ang inyong kapalpakan, damage sa lahat ng Pilipino. Kaya kung mayroon kayong delikadesa, hindi na kailangan kayo paalisin pa. Dapat kusa kayong maalis. Ngayon, dahil iba ang mukha ng politiko sa Pilipinas, magtitiisan na lang. Ngayon kayo pa ang bida dyan. Kaliwat kanan ang gagawin yung interview at privilege speech at pagkundina. Kayo ang dapat kinukundina. Hindi ang mamamayan, hindi ang mga otoridad. Ang mga otoridad ay nagpapatupad lang ng batas. Hindi nila kasalanan. Kayong mga politikong nagkakampihan, kayo ang mayroong problema. Okay? Ano po ang inyong masasabi niyan? Pero huwag po tayong mag-alala. Mangingibabaw pa rin po ang kagustuhan ng nakakaraming Pilipino at nagmamahal. Nakakahiya na lang at nakakapagod na rin ipagtanggol itong gobyernong ito sa totoo lang. Masyadong mahina itong gobyernong ito. Masyadong mabagal ang gobyernong ito. Inaabuso na. Kawawa na ang taong bayan. Kahiya-hiya na tayo sa international community. Hindi pa rin po nagdidesisyon at naghahayag ng tapang at totoong malasakit ang gobyerno. Puro na lang investigasyon, puro na lang warning, puro na lang kayo pakiusap. Pero ang pakiusap ng taong bayan, ipakita nyo ang inyong kapangyarihan na naaayon sa batas. Lideratong dapat katakutan, hindi yung lideratong inaabuso. Hindi na nirerespeto ng mga politiko rin sa gobyerno. Mga oposisyon ng administrasyon, politiko kayo. From local to national position. Taong bayan na nagpapasoldo sa inyo. Taong bayan at pera ng mamamayan ang ginagastos nyo. Pero yung lahat ng temporaryong ipinagkaloob sa inyo, hindi maramdaman ng mga Pilipino. Hanggat meron pong mga politisyan na pansariling interes po ang inuuna at kaya kumandidato ay para maprotektahan ang kanilang mga kaalyado at para sila po ay magkaroon ng mapapala dito sa kanilang mga kaalyado na ito. Alam nyo, sa darating na 2028, ito ang dapat na maging aksyon nating mga Pilipino. Tanggalin sa pwesto, wag nang iboto, wag nang paupuin muli ang mga kandidato na siyang nanggugulo at gumagawa po ng kahihiyan dito sa ating bayan. Nakakasawa na po. Paulit-ulit na lang. Actually, mas lumala pa. Biruin nyo, inagaw kay Senator Soto ang liderato ng Senado.
Sa halip na maging tahimik, sa halip na maging maayos, mapayapa, at ang Senado ay maging kagalang-galang, kapita-pitagan at talaga naman pong nire-respeto ng ating mga kababayan. Kaya lang ngayon, ang mga senador kasi, kapag sinabi mong Senado ngayon, ang maiisip mo may sanggano, may ex-convict, may plunderer, may fugitive, merong isang black sheep ng pamilya, merong mga magkakapatid na puro pansariling interes ang iniisip, at merong balimbing na wala pong iniisip kung hindi ang kung saan siya merong mapapala at mapoprotektahan ng kanyang pamilya, ang kanyang anak, ang negosyo ng kanyang anak. Nako, yan po ang mga makikita ngayon sa Senado. Nakakahiya po. Nakakahiya po talaga. Tayo po ang laman ng balita sa international media dahil po sa ginawang kabulastugan at drama na ginawa nitong bagong Senate President dyan po sa Senado. Yung pong putukan at barilan na yan, naku, trending na trending po sa ibang bansa, at ang tingin po ngayon sa atin ay napakaliit dahil nga po sa ginawang komosyon na yan. Di baling magmukhang kahiya-hiya ang Pilipinas, basta mapangalagaan lamang ang kanilang kaalyadong pugante, gagawin po nila ang lahat. Yan si Cayetano. Mas nararamdaman ang kahirapan, away-away ninyo dahil sa inyong personal at political interest at kampihan. Yan ang nagsumisira, yan ang nagpapahirap, yan ang problema ng mamamayang Pilipino. Yan din ang dahilan kung patuloy at bakit patuloy nasisira ang ating imahe. Kaya ang tingin sa atin ng international community, napakaliit nating bansa. Parang wala talaga tayong karapatang umunlad. Parang wala talaga tayong kakayanan sa ating bansa dahil sa nakikita nila at ipinapakita ng ating mga politician. From national government, lalo na national government, dahil sila nakapront. Office of the President, Office of the Vice President, Kongreso at Senado. Di bali yung judicial body, trabaho lang ng judicial. Sila ay sumusunod lang sa mga batas, lalo ng Supreme Court. Pero itong dalawang branches ng gobyerno, Executive Department at Legislature, Kongreso, Philippine Congress, both, pag sinabing Philippine Congress, mataas at mababang kapulungan, upper and lower chamber yan. Sa kanila nanggaling ang maraming problema. Korupsyon, abuso, palakasan, bata-bata, kampihan, kayo-kayo yun. Pero ang nagsasuffer, nahihirapan, nagugutom, at nagsasakripisyo ng mahabang panahon hanggang ngayon, mamamayang Pilipino. Real talk lang po ito. Huwag kayong magalit. Ang magagalit dito kasapakat ng abusado. Ang magagalit sa topic ko ay kakampi ng mga pasaway at abusado sa kapangyarihan at salapi ng mamamayang Pilipino. Sa totoo lang. Ano pong inyong masasabi niya? Please like and share at makarating po sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo. Huwag kayong mag-ala. Hanggat pinagkakalooban ako ng Panginoon ng talino at kapangyarihan at kalakasan, sasabihin ko ang dapat kong sabihin. Hindi ko obligasyon na ipagtanggol ang kahit sino kung mali at abusado at may kahinaan. Sa akin, kailangan ng mga taong nagpunta sa gobyerno may kakayanan, may katapatan, may tapang at talino para sa kapakanan ng bayan. Pag wala, sorry na lang. Hindi ko pwede silang pagtakpan. Enough is enough. Kawawa ang mamamayan. At yun ang focus ko sa akin pong pagharap sa inyo bilang Pilipino, bilang mamamayan, bilang political vlogger dito sa aking mga channel. Suportahan po ninyo ito. Aking mga channel, Mike Abe Opinions, MA Pinoy TV sa YouTube at Facebook page. Nandyan po tayo. Sasabihin natin, wala naman ho tayong dapat na ikabahala sa kanila. Dahil wala naman tayong dapat na wala akong pinagkakautangan ng loob sa kanila. Dahil hindi ako taga-gobyerno, hindi ako konektado sa gobyerno, hindi ako konektado kahit kanino. Konektado ako sa inyo, mga viewers, followers, subscribers, worldwide.
tayong mga Pilipino ang dapat magkasundo at magkaisa. Huwag natin pansinin at huwag nating pabayaan din ang mga kanilang kamalian, pang-aabuso sa kapangyarihan. Lahat sila ay dapat managot. Nakalimutan na nilang sila ay temporary lang sa posisyon. Nakalimutan na nilang sila ay dapat mayroong kahihiyan sa mga Pilipinong nagpapasweldo sa kanila. Masyadong mahina, masyadong mabagal, masyadong malambot ang gobyerno. Kaya nagbababuyan sila. Kaya sila nagsisiraan. Kaya sila ay walang respeto sa isa't isa. Habang ang Pilipino ay patuloy na nahihirapan, naiipit, at naaabuso. Sa totoo lang nga po, nakakaawa ang ating Pangulong Bongbong Marcos kasi siya ang trabaho ng trabaho, binubuhat niya ang lahat ng Pilipino, sa kanya nakasalalay ang ating ekonomiya, siya ang nagpapatupad ng mga security concerns, siya ang nagpapatupad ng lahat ng dapat na gawin para sa ikauunlad ng bayan, ikabubuti ng mga Pilipino, kapayapaan, kalinisan, orderliness, peacefulness, lahat sa kanya nakaatang. Tapos makikita natin itong Vice Presidente na walang naitutulong. Sasabihin niya, ang ating Pangulo hindi nagtatrabaho pero siya ay nasa lakwatsahan. Sasabihin niya ating mga kababayan, mga DDS, na ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay walang kwentang presidente. Pero kahit saan ka tumingin sa Facebook, sa YouTube, makikita mo PCO, PTB4, IBC13, Facebook page ni PBBM, YouTube channel. Makikita mo na ang ating Pangulong Bongbong Marcos, siya ang nagtatrabaho, siya ang kilos ng kilos. Tapos makikita mo ang mga senador na parang mga batang naglalaro sa playground, na kailangan mong bantayan isa-isa dahil baka mamaya yung isa ay merong gawing katarantaduan, baka mamaya yung isa ay merong gawing pambubwisit, o baka naman etong isa ay merong gawing makakasama sa kanyang mga kasama. Alam niyo po, ang Senado po ngayon talagang lubos na kahiya-hiya sa lahat po ng institusyon dito sa ating gobyerno. Hindi ko lubos mawari na meron po tayong ganyang Senado. Hindi natin deserve magkaroon ng ganyang mga senador. Hindi natin deserve na magkaroon ng mga senador na kumakampi sa isang pugante, sa isang pinag-aanap ng batas. Hindi po natin deserve na magkaroon ng ganyang mga senador. Yan po yung pinaka bottom line dito. Nagkamali ang mga Pilipino sa pagboto kay Robin Padilla. Nagkamali ang mga Pilipino sa pagbotong muli dito kay Cayetano, dito kay Amy Marcos, sa lahat po ng Duterte Block. Yan po ang mga pinakamalaking pagkakamali na nahalal pa pong muli ang mga yan. Dahil ang idudulot lang pala dito sa ating bayan ay kahihiyan, kaguluhan, at pagkanlong sa isang kriminal. Diba? Pero yun si Robin Padilla pa ang nagtakas dito kay Bato de la Rosa. Hindi man nila aminin yan, i-deny man nila yan. Alam natin naman na talagang yan ang plano noon pang nagkaroon ng kaguluhan sa Senado, guluhin, linlangin, lituhin ang mga Pilipino para si Bato ay makatakas at tapos naman na ang kanyang partisipasyon sa pagboto para masipa sa pagka-Senate President si Tito Soto. Diba? Kaya nga po, hindi natin to deserve, hindi natin to dapat na nararanasan. Tayo mga Pilipino, dapat tayo po ang pinangangalagaan. Tayo po ang mas binibigyan ng pabor. Hindi tong mga senador na ibinoto para magtrabaho para sa atin. Ang nangyayari, sila ang ating pinagsisilbihan, sila ang ating pinapanood at para tayong nanonood ng teleserye at drama sa hapon, kada meron pong sesyon ang Senado ngayon. Hindi natin to deserve.
Hindi natin kailangan ng ganyang mga senador. Kung pwede nga lang, buwagin na yan eh. Kasi wala namang kwenta. Hinaharang ang proseso ng transparency at accountability. Hinaharang ang paghuli sa isang puganteng wanted ng isang international court. So we deserve better. Kailangan na nating tanggalin yan at baguhin. Hindi porke trapo, tradisyonal na politician, yan na naman ang iboboto natin sa 2028. Madala na po tayo. Tignan na po natin kung ano ba talaga ang nagagawa nitong mga senador na ito. So, yun lamang po. Maraming salamat, Sir Mike Abe, sa inyong pong video na aking reaksyonan. Ingat po kayong lahat. Nasa mang panig kayo ng mundo. Sana po masuportahan nyo Mike Abe Opinions dito po sa YouTube. Ingat po kayong lahat. Mama Chup Chup, love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po.